kalinga, ipasa ang ligaya sa bawat tao, bawat puso naglalakbay. Ipasa ang pagmamahal, huwag natin itago. Sa bawat hakbang, ipakita ang pag-asa. Good evening po sa ating masugid na taga-subaybay sa programang ito. Another episode and another meaningful discussion po muli tayo dito sa Kalinga at Paing Legal with our legal counsel na very cutesy and very demure tonight. Ayan, ang OP-attorney ng bayan, Attorney Benj Sico. Good evening sa iyo, Attorney. Good evening din naman sa iyo, Miss O. At syempre, isang magandang gabi po sa ating mga viewers sa Kalinga Party List official Facebook page at sa ating mga viewers in our YouTube channel and sa ating mga tagapakinig sa Life Radio Lucena at Santiago City, Hello po sa Isabela. inyo dyan. Isang mapagkalingang gabi po ang aming pagbati sa inyong lahat. Narito po muli tayo for another episode of Kalinga at Payong Legal. Mo talaga naman, Miss O, napakaraming nagpapadala Totoo ng yan. pagbati sa ating programa. Habang papatagal nga tayo, Attorney, na talaga namang parami ng parami ang ating viewers. At nung last episode nga ay pumili tayo ng lucky commenters na nagpapa-shoutout din sa atin. Kaya kinakongratulate natin sila Elijah Joseph, Lee Copro. Congratulations also to Billy Rubin, Miss Reseline Vilona, and Jobel Requiro. Congratulations po for winning cellphone load from Kalinga Party List. At ngayon nga, may mga nagpapabati din sa atin ng birthday, Attorney. Meron po tayong na-receive dito na message from Miss Ami Miklat. Happy birthday po sa aking napakagwapong asawa, Sir Banjo Miklat. Na isa rin nating nasugid na taga-subaybay in our legal program. And of course, advance happy birthday sa aming kaibigan na si Jeremy Sulayaw. Happy birthday! Yan. And ang ating director at cameraman, balita ko birthday daw double nila sa celebration. Monday. Yes. So RJ Alfaro and Sir Jun Setosta, happy birthday! Yan. At ngayon nga, Attorney, no, may mga nagpapadala din sa atin na kinakongratulate ang ating program. Ang sabi niya ay from Jarwin Pascual. Super ganda ng program nyo. Very catchy at interesting na mga questions. Yan, more power. Thank you so much, Sir Jarwin. Yung mga ganitong comments and message sa atin, nagbibigay sa atin ng gana. Right. Para lalo tayong sumagot at magpatuloy dito sa ating programang Kalinga at Payong Legal. Nung nakarang episode natin ay pinag-usapan natin ang patungkol sa pagpapakasal. At nalaman nga natin yung mga dapat nating gawin, yung proseso nito ayon sa batas. So ngayon, ano namang pag-uusapan natin, Miss O? Sa gabing ito, Attorney, itutuloy pa din natin ang usapin patungkol sa pag-aasawa. At dahil nga hindi naman lahat ng pagsasama ay masaya at tumatagal, atin namang pagtutuunan ng pansin ang ukol sa usapin patungkol sa paghihiwalay naman ng mag-asawa. Usapang hiwalayan. Walayan naman. Parang nakaka-relate ka na naman dyan, Miss O. Bakit paghiwalayan? Parang lagi ako nakaka-relate. Kaya ka ba naka-block kasi sad ka? Hindi naman. Ngayon pala, Attorney, pati yung pagsuot ng kulay ng ang alam ko, nung November 1 pa dapat yan binibigyan ng kahulugan. Parang hanggang ngayon nagluluksa po si Miss O. Hindi. Parang may gusto kong i-share sa kanila patungkol sa usapang hiwalayan, Miss O. Okay, Attorney, this is not about me, okay? Siyempre, pakikiramay natin yan. Ganun katindi yung ating pakikiramay sa ating mga kaibigan. Pero Miss O, no, ito totoo. Ang dami nating nababalitaan ngayon na magkarelasyon na nagkakahiwalay. Totoo. Pero ikaw din ba, yan. honestly, kaya mo bang patawarin yung taong nanakit sa'yo? Pwedeng next question. Siguro naman in time. Pero again, ulit bakit ba ako yung sumasagot ng mga tanong? Siyempre, kasi nga parang nakaka-relate ka. Ayan. At bago pa mapunta sa akin, Attorney, yung pagsagot ng mga katanungan, medyo bibitinin po muna namin kayo saglit. Sa atin pong mga manonood, kung kayo po ay may mga katanungan patungkol sa usapin sa gabing ito, maaari nyo pong ilagay sa ating comment section. Gayon din po, kung kayo po ay gustong manalo ng cellphone load, maaaring sagutin nyo lamang ang tanong na sa tingin ninyo sa mga mag-aasawa, no, hanggang kailan kayo pwedeng magbigay ng second chances? O kaya, pag ayaw ba nila, ayaw na nila talaga?
Yan. Kaya magandang katanungan ito, attorney, no? At talagang makaka-relate Yes. ang ating mga viewers at swak na swak sa usapin sa gabing ito. Hindi na natin patatagalin pa. Narito po ang ilan sa mga katanungan ng ating viewers, attorney. Ayan. In this case po, attorney, sabi ng ating viewer, 2 beses na po akong sinaktan ng asawa ko. Gusto ko na po sanang makipaghiwalay sa kanya, pero may 4 po kaming anak at siya lang ang nagtatrabaho para sa amin. Ano po ang pwede kong gawin? Well, Miss O, kapag nagkakasakitan na, no, whenever physical violence is involved, ibang usapan na yan. This is the very reason why we have Republic Act number 9262 or the Anti-Violence Against Women and Children Act. At ang dahilan kung bakit mayroon tayong batas na kagaya nito ay upang protektahan ang ating mga kababaihan at ang kanilang mga anak from domestic violence or from being physically abused by their husband. At kung ikaw ay sinasaktan ng iyong asawa, kagaya ng nangyari sa ating viewer, ay pwede mo yang sampahan ng kaso, okay? Under Republic Act 9262, and the husband may be held criminally liable under the said law. So, ito po, attorney, paano naman ang proseso nito kung sinaktan ka ng asawa mo? Ano ang next mong mga gagawin? Okay. So, kapag sinaktan ka kasi ng asawa mo under RA 9262, well, you have 2 choices, okay? Una, pwede kang pumunta sa barangay. Sa barangay kasi natin, meron tayong tinatawag na VAUSI desk, okay? So, kapag may domestic violence or physical abuse na involved, you can go to VAUSI desk ng ating mga barangay at pwede tayong mag-ask ng assistance from barangay officials. Then another option ay pwede po tayong pumunta at dumaretso sa korte, okay? Where we can ask for the court's protection order. Ano po ba ang epekto nitong protection order na ito na hihingin mo? Okay, so once you ask for a protection order from the court, maraming epekto yan, ano, Miss O. Maaring sabihin ng korte o pagbawalan ng korte yung husband na lumapit o dumikit doon sa asawa niyang babae. Pwede siyang utusan ng court na lumayo doon sa residence ng wife o doon sa place of employment ng asawa or even sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Okay? Bali kung nasaan yung anak at yung asawa, Yes. ay doon pagbabawalan muna ang asawa. Any place frequented by the wife or her children, pwedeng palayuin ang asawang lalaki. And the purpose of this protection order is simply to prevent the commission of acts of violence against the wife. Eh, halimbawa naman, attorney, kasi karaniwan ng mga ganyan, di ba, yung mga nananakit, medyo yung mga lasing, ganun, na hindi natin naiiwasan. Or, halimbawa, kung lasing ulit at hindi mapigilan ng asawa na puntahan at manakit ulit sa kanyang asawa, no, ano ang gagawin ng batas tungkol dito? So, ibig sabihin, we already have a protection order from the court, tapos gusto mong sabihin na hindi siya sumunod sa protection order. Hindi siya sumunod. So, under Republic Act 9262, very clear po ang ating batas na kapag hindi sinunod ng husband yung protection order, there is a penalty. Okay? So, pwedeng mag-impose yung court ng fine and or imprisonment against the husband. So, ibig sabihin, pwede siyang pagmultahin, pwede rin naman siyang makulong sa paglabag doon sa utos ng korte. Ikaso naman, attorney, kung ito ang nabanggit kanina ng ating viewer, no, yung asawa niya lang ang nagtatrabaho for them. Ngayon, kung ito ay mangyari, paano yung kanilang kabuhayan? Ano ang mangyayari dito sa mga mag-iina? Okay. Ang kagandahan kasi dito, Miss O, kapag inabuso ka ng iyong asawa at lumapit ka sa korte, yung court kasi pwede siyang utos na yung husband ay magbigay ng child support. Okay? So sa atin pong mga kababayan, lalo nang higit po doon sa mga inaabuso ng kanilang mga asawa, hindi po dapat tayong matakot. Okay? Kung yung lalaki lang yung nagtatrabaho at tayo po ay inaabuso, hindi tayo dapat matakot lumapit sa korte para ipagtanggol ang ating mga sarili at protektahan ang ating karapatan. Tsaka, attorney, ito ba ay may bayad o wala? No, of course wala. Okay? So when you go to court and ask for help, walang bayad yan. When you go to your barangay to ask for the help of barangay officials, walang bayad yan. Okay. That's good, attorney, no? And sa ating mga viewers, lalo na sa may same situation dito sa
nagtanong sa atin, no, huwag po tayong matatakot Yes. na humingi ng tulong sa barangay o sa korte dahil tiyak naman na makakasiguro tayo ng proteksyon mula sa ating batas. Ayan. Ngayon, talaga naman itong kaninang ating viewer, no, dahil sa toxic na yung kanyang kalagayan, lalo na pag may pananakit, attorney, at ang sabi niya kanina, gusto niya nang makipaghiwalay. Kung hiwalayan naman, attorney, ano ba ang proseso ng hiwalayan sa Pilipinas? Sa Pilipinas kasi we have several modes, okay, ng paghihiwalay legally. So, naririnig mo yan, meron tayong divorce, May merong annulment, legal merong legal separation. okay? But as we speak kasi, Miss O, yung divorce ay hindi pa naisasabatas sa bansang Pilipinas. Although it is already pending in Congress, wala pa tayong divorce law in the Philippines. So, right now, we only have annulment and legal separation. So that is the way para makapaghiwalay ang mag-asawa. Pero technically, if you want to terminate your marriage, what we have is annulment. Ayan. Nabanggit mo, attorney, yung annulment, no? Lagi kong kasing naririnig itong psychological incapacity. Ano ba ang ibig sabihin nito, attorney? Pwede mo ba itong i-explain sa amin? Well, pag sinabi kasi nating psychological incapacity, to be precise, it is not a ground for annulment but a ground for nullity of marriage. Sa law kasi, Miss O, medyo magkaiba yung dalawang yun. Although both of them, whether annulment or nullity, have the effect, okay, of terminating one's marriage. So, pag sinabing psychological incapacity, okay, ano nga bang hindi ba ito parang medical condition ng asawa? Ano ba itong psychological incapacity? Okay. So, pag sinabi nating psychological incapacity, makikita natin yan under Article 36 of our Family Code. At ang sabi ng Korte Suprema natin in the case of Tan Andal versus Andal, when we say psychological incapacity, it pertains to one's personality structure that makes it difficult for the spouse to act like a true partner in marriage. Yung asawa, okay, na psychologically incapacitated, hindi niya nauunawaan yung mga bagay na dapat ginagawa ng isang asawa. Hindi niya kayang mag-comply doon sa essential marital obligations due to psychic causes. Pero niliwanag kasi ng Supreme Court, gaya ng tanong mo kanina, is it a medical illness? Sabi ng Supreme Court, noong ginamit yung word na psychological incapacity sa batas natin, it does not refer to a medical illness. Okay? So, But ano it ito, was attorney? used in a legal sense. So, hindi kinakailangan na you are clinically diagnosed, hindi kinakailangan na sabihin ng doktor na you are psychologically incapacitated for you to be declared one. Okay? So, It is korte po ang Yes, magde-declare. it is up to our courts to determine if a person or if a spouse is psychologically incapacitated. Can you give us examples po, attorney, no, para mas lalo nung maintindihan ng ating viewers itong psychological incapacity? Okay. Actually, marami tayong examples na pwedeng maibigay. Real-life examples na dinesisyonan ng ating Korte Suprema. In one case, in Republic versus Mola. Okay, Republic versus Mola. Medyo intriguing yung nangyari dito. Okay? Dito kasi merong mag-asawa, Miss O. Okay? At yung babae or yung wife has been found guilty by the court for sexual infidelity. Ang nangyari kasi dito, yung wife, meron siyang Japanese boyfriend. Okay? May Japanese At boyfriend. yung Japanese boyfriend niya, pinapatulog niya doon sa bahay nilang mag-asawa. Oh my Okay. At nung medyo nagkabukingan na, ipinakilala ba naman nung wife yung Japanese boyfriend niya doon sa asawa niya as his elder brother. Wag, ganun sila. Okay. attorney. So sabi ng Supreme Court, itong wife, clearly she cannot comply, okay, with essential marital obligations. So, sabi ng Supreme Court, in that case, she was declared psychologically incapacitated. Ano pa? In Antonio versus Reyes, nakita ng court, again, yung wife, as pathological liar. So, ibig sabihin, yung sobra-sobrang pagsisinungaling, okay, may result to a person to be declared as psychologically incapacitated. Gaano ka sinungaling to, attorney? Okay. Ang nangyari kasi dun sa case na yon, yung wife, ang dami niyang beses na nagsinungaling patungkol sa kanyang sarili. Yung trabaho niya kasinungalingan, yung source of income niya ay kasinungalingan. Even her educational attainment is a lie.
Okay? So sabi ng Supreme Court, yung sobra-sobrang pagsisinungaling or yung being a pathological liar, okay, may result for a person to be declared as psychologically incapacitated. Kasi in that case, sabi ng Supreme Court, hindi kayang i-distinguish ng wife yung truth from fiction, yung reality from Sa fantasy. So she cannot comply. Okay, sabi ng Supreme Court, in essential obligations of marriage. Okay. And meron pa tayong isang example na pwedeng ibigay. Intriga na naman yan. Another interesting case. The case of Chiming Choi, okay, versus Court of Appeals. Ngayon, anong nangyari naman dito, Miss O? Ikinasal, okay, yung husband and wife. And right after their wedding, syempre, you would expect na pagkatapos ikasal, yung couple will make love. Oo. Okay, magkakaroon sila ng honeymoon. Okay. On the first night of their married life. Pero yung husband kasi dito, right after their wedding, alam mo ba yung ginawa niya? Saan siya nagpunta? Dumaretso sa bed at natulog. Okay. Walang honeymoon na walang naganap. honeymoon na naganap sa first night. Kaya lang, nagpatuloy siya on the second night, on the third night, and on the fourth night. So, ang ginawa nilang mag-asawa dahil walang nangyayari, they tried to go to a private place in Baguio, in Baguio City, para sila ay makapag-honeymoon. Baguio, medyo malamig doon. So, kaya lang, sa sobrang haba nung pag-stay nila sa Baguio City, again, no sexual intercourse between them took place. Sabi ng Supreme Court dito, Miss O, engaging in a sexual intercourse, especially if the purpose is to procreate, okay, is one of the essential obligations of the spouses in marriage. Kaya nangyari dito, sabi ng Supreme Court, yung husband dito was declared as psychologically incapacitated. Dahil sa haba ng panahon, for a very long time, ayaw hindi niya kaya makakomply sa ayaw niyang pangailangan mag-engage ng in sexual asawa. intercourse itong husband kay wife for some unexplainable reason. So sabi ng court, yung walang kadahilan ng pagtanggi ng husband to engage in sexual intercourse for a very long period of time, especially if the purpose is procreation, that is equivalent to psychological incapacity. So sa pagkakaunawa ko na dito sa psychological incapacity, no, is case by case basis pala to. So ibig sabihin, walang specific na grounds para ma-declare na ikaw ay psychological incapacitated. That's right, Ms. O. Ngayon may follow-up question po tayo na mula kay J.R. Agustin. Mayroon pa po bang ibang grounds for annulment bukod po dito sa psychological incapacity? Actually, maraming grounds na inilatag yung family code natin for annulment. But for lack of material time, we're just going to mention some of the grounds para naman, Miss O, masagot din natin yung ibang katanungan pa ng ating mga viewers. So, unang ground for annulment is fraud. O sa madaling Filipino ay madaling salita. Panloloko. Yan, pag sabing panloloko, parang relate na naman yung host na natin. naman. Pati yung mga technical people natin dito parang natatawa. nakaka-relate din si MJ. Mukhang may experience. Okay, so ang unang ground for annulment is fraud. Okay, sabi mo nga, panloloko. Pero hindi kasi lahat ng panloloko, Miss O, is a ground for annulment. Okay, naglagay lang yung batas. May mga category pala ng panloloko. Naglagay lang yung batas ng enumeration kung anong klaseng panloloko yung ground for annulment. And number one is concealment. Okay? Concealment by the wife of the fact that at the time of marriage, she was pregnant by a man other than her husband. Okay, so take note of the word concealment. So, ibig sabihin, itinago. Okay, itinago nung asawang babae o itinago nung babae noong araw ng kasal niya na siya ay buntis sa ibang lalaki. So, if that happens, the man or the husband can file a petition for annulment so that their marriage may be terminated. Okay. Ngayon, kung malaki na yung tiyan, ng babae. You mean very obvious naman very na buntis? Obvious naman. Okay. Tapos, magpapasa siya ng petition for annulment. Parang i-acknowledge ba yun ng batas? Well, of course, hindi. Kasi nga, ang obvious na eh. Oo. Ang sinasabi ng family code natin is the fact of concealment. So, kung yung husband ka at alam mo naman na buntis yung babae ng ibang lalaki pero pinakasalan mo pa rin, di ba? So, there is no concealment to speak of. Okay.
O Yes. ano pa, yung mga klase ng panloloko. So, pwede rin concealment of STD or sexually transmissible disease. So, pag nagpakasal ka sa isang tao na may STD, hindi niya sinabi sa'yo, then you can file a petition for annulment. Ano pa? Concealment of drug addiction, habitual alcoholism, homosexuality, or lesbianism. So, ibig sabihin, nagpakasal ka doon sa isang tao na hindi mo alam, ha? Very Hindi important alam. na hindi mo alam na siya pala ay drug addict, siya pala ay manginginom, o homosexual, pumapatol siya sa kapwa niya lalaki or sa kapwa niya babae. So it is the fact of concealment that makes it a ground for annulment under the family code. Ano pa yung ground for annulment na mahalagang maunawaan ng ating mga viewers? Is lack of parental consent. Ano Yan. naman ito, attorney? Ibig sabihin kasi nito, Miss O, 'di ba, during our last episode pinaliwanag natin na sino ba yung pwedeng magpakasal. At sabi natin, ang legally capacitated to enter into marriage ay 18 up. Oh, natututo na si Miss syempre. O. Magla-lawyer na ako. Pwede. Okay, so pag 18 ka na, that means you are legally capacitated to enter into marriage. So pwede ka na magpakasal. Pero sabi ng family code, even if you are 18, 19, or 20 years old, kailangan may parental consent bago ka magpakasal. So, below 21, yes, kailangan 18 ng years parental of age consent. and below 21, kailangan may pahintulot po ng magulang bago kayo magpakasal. Dahil kung wala pong pahintulot ng magulang, of if there's no parental consent, that is a ground, okay, for your marriage to be annulled. Okay. Ano pa? Unsoundness of mind. Ibig sabihin, nagpakasal ka nang hindi masyadong maayos yung o wala pag-iisip. wala sa katinoan yung pag-iisip ng partner mo. Okay. Ano pa? Vitiation of consent. So for example, nagpakasal ka pero yung oo nung partner mo ay kinuha mo lang because of threat. Tinakot mo, intimidation, or you used force or duress. Okay? So for example, will you marry me? Pero tinututukan mo pala ng barel. Grounds pala Okay? yun for annulment. That is a ground for annulment. How about, attorney, na fall out of love? Oh, parang may mga new lover na sila. Ikaw yata yung nagtatanong yan. Wala pang asawa, attorney, no? Okay. Hindi, out of curiosity lang, kasi parang, di ba siya pwedeng makonsider as ground for annulment? Well, of course, hindi, dahil yung grounds for annulment ay inilagay lamang, inilatag lamang ng family code natin. So, kung wala siya doon sa listahan ng nakalagay sa ating batas, then, for obvious reasons, hindi mo siya pwedeng gamitin as ground for annulment. So, kahit na na-fall out of love kayo, okay, hindi yan rason para kayo ay maghiwalay bilang mag-asawa. Okay. Ngayon po, eto na. May mga tanong pa dito, attorney, no? Mula naman kay Teresa Santos. Okay. Dahil magastos at matagal ang proseso ng annulment, nagkasundo po kami ng asawa ko na maghiwalay dahil sa maraming kadahilanan. Pwede po bang magpagawa na lang kami ng kasulatan? I-acknowledge po ba ito ng batas? Well, lagi ko naririnig yan, na yung Kasulatan na lang. Ayaw ko na, ayaw mo na rin. Pagkasunduan na lang. Pupunta ganyan. sa lawyer, tapos magkakaroon daw sila ng agreement, tapos hiwalay na sila, tapos pwede na silang mag-asawa. Well, hindi po pwede yan. Okay? Dahil we cannot take the law into our own hands. Ang batas natin ay nagbigay ng tamang proseso para sa maayos at legal na paghihiwalay ng mag-asawa. So, ibig sabihin, kahit na magkaroon po kayo ng kasulatan, kahit yan ay pinirmahan ng kahit sinong abogado, kahit ipanotaryo mo pa yan, okay? That agreement is void. And since it is void, it won't have any effect whatsoever sa mata ng ating batas. Dahil iliwanagin po natin, there are only two ways by which marriage may be terminated in the Philippines. So, una is by the death of the husband or the wife. So, pag namatay yung isang spouse, that terminates your marriage, obviously. And second is by court order, okay, which you can secure by filing a petition for annulment or a petition for nullity of marriage. So, hindi pwede po na daanin natin yung proseso sa sarili nating mga kamay. We have to undergo through the process provided for by the law para po yung marriage natin ay legally ma-terminate sa mata ng ating batas. Ano pa ang reason nito? Di ba yung isa is yung death ng husband? Yes, okay. So, pag namatay na yung husband or yung wife, well, of course, that terminates your marriage. Okay. Ngayon, akala ng iba, attorney, pagka
gumawa ng kasulatan, ito na yung sinasabing legal separation narinig ko daw. nga rin. Narinig ko Parang nga rin nagkakaroon ng ibang kahulugan. Oo. Magkaiba po ba ito, attorney, itong pagkakasundo nyo na kasulatan sa legal separation? Well, para po sa kaalaman nating lahat, yung kasulatan na sinasabing ganyan, hindi po yan yung legal separation na tinutukoy ng batas, okay? Because under our family code, kapag sinabi kasi nating legal separation, hindi yan yung iniisip ng karamihan na kapag nagpirmahan kayo, pwede na kayong maghiwalay bilang mag-asawa, tapos pwede na daw silang mag-asawa ng iba. Well, that is wrong, Dahil ang definition ng legal separation sa atin is merely separation from bed and board. Okay? So in other words, hindi ito nagre-resulta sa termination ng marriage. So binibigyan niya lang ng karapatan yung mag-asawa to live separately o mabuhay na maghiwalay at hindi magkasama. Also, Miss O, it is important for us to understand na kapag nakasecure ka kasi ng legal separation from the court, okay, meron din kasing implications yan pagdating sa property relations ng mag-asawa. Kasi once na mag-issue yung court ng order of legal separation, and if the property relations of the spouses is either absolute community of property or conjugal partnership of gains, okay, then automatically terminated ang property relations ng mag-asawa. Okay? Pero Miss O, mas maganda kasi mapag-usapan natin yan sa siguro next episode or Kasi sa mga malawak, susunod na episode. Kasi Masyadong malawak. Masyadong malawak na usapin at maganda, mahimay-himay natin. Okay? Yung sinasabi ng batas patungkol sa property ng mag-asawa. So in essence, yun lang talaga yung ibig sabihin, yung definition or yung effect ng legal separation. It merely gives you the right to live separately. Okay, tama, freedom to live separately from the other spouse. But remember, when we speak of legal separation, unlike annulment, it does not result in the termination of marriage. So, ibig sabihin, attorney, hindi pa sila pwedeng magpakasal yes, sa iba. Kahit na nakasecure ka ng order from court, na kayo ay legally separated na, maghihiwalay lang kayo ng bahay. Okay? Terminated lang yung property relations nyo. Pero hindi kayo pa pwedeng magpakasal sa iba. At pag nagpakasal ka sa iba, you may be held criminally liable for bigamy. Bigamy is a criminal offense in the Philippines. Pero pwede kang makulong pag ginawa mo yun. Ganun pala, attorney. Ito may follow-up question dito, from Mina Reyes. Attorney, di ba ang annulment may grounds? Okay. Same din ba ito sa legal separation? Well, kung yung annulment, Miss O, ay may grounds, yung legal separation, meron ding grounds, okay, na in-enumerate yung family code natin. So ano ito yung mga... pag-usapan natin yung mga grounds for legal separation. So, una, first ground for legal separation is physical violence, okay? Pero kasi, hindi lang basta pananakit yung sinasabi ng batas dahil merong characteristic, okay, na sinasabi yung family code natin. Sabi ng family code, there must be repetitive acts. Paulit-ulit na pananakit. So, sabihin, pag sinaktan ka na isang beses, hindi ka pa pwedeng pumunta sa court and ask for legal separation. Dapat hindi lang ito isang beses nangyari. Pwedeng dalawa, tatlo, o sabihin na nating paulit-ulit na pananakit. Pero, may exception na ibinibigay yung family code natin wherein, kapag sinaktan ka ng asawa mo, at yung pananakit sa'yo is already an attempt against your life. So, ibig sabihin, kaya ka pala sinaktan kasi gusto ka nang patayin. Okay? So, in that case, pwede ka na mag-file for legal separation. Ano pa? Kapag ang dahilan ng pananakit ay para pilitin yung isang asawa to change his religion or to change his or her political affiliation. So in that case, you can already file for legal separation. So ano pa yung other grounds for legal separation? Drug addiction, okay? So, habang kasal kayo, nalulung sa droga yung asawa mo, okay? Pwede kang mag-file for legal separation. Ano pa? Habitual alcoholism, lesbianism and homosexuality. So, in the course of marriage, nakipagrelasyon sa kapwa lalaki, nakipagrelasyon sa kapwa babae yung asawa mo, then in that case, pwede kang mag-file for legal separation. Sexual infidelity, okay? Halimbawa, ng babae yung asawa mo. Or ng lalaki. Oo, ng lalaki. O vice versa. Ano pa? Abandonment. Bigla ka nalang iniwan ng asawa mo. Pero dapat, lagpas 1 taon. Okay? At yung pang-iiwan sa'yo must be
without justifiable reason. So, for Oo. example, nag-abroad. Yung parang pala, kaya nag-abroad kasi nagtrabaho. Oo. Well, that is a justifiable reason. Oo. Pero kung iniwan ka, lagpas isang taon at wala man lang pasabi, o wala man lang kadahilan, Oo. okay? Then, So, in that case, magiging you can ground ask. siya Magiging for ground siya legal. for legal Ayan. separation. Ayan, may follow-up question pa po dito from Don Roque. Mhm. May mga pagkakataon po bang nade-deny ang pag-file ng annulment Mhm. or legal separation sa korte? Meron, at marami. Aha. Paano naman nangyayari to na nade-deny, Okay. attorney? Hindi kasi ibig sabihin na nag-file ka ng petition for annulment or legal separation, automatic i-approve ng court yan. Especially when there is connivance between the husband and wife. So, ibig sabihin parang, Ano ano yung ba- connivance? Parang Masyadong malalim. nag-usap lang kasi yung husband and wife para magbigay magbigay sila ng ground for annulment or legal separation. Especially kung hindi naman pala totoo yung ground. Pero nag-usap lang sila para palabasin sa court na a certain ground for annulment exists. Hindi nila kayang patunayan. There's no sufficient evidence to establish the ground used in filing the petition. So in that case, well, for obvious reasons, i-deny ng court yung i-file mong petition for annulment. Ayan. From Jessa naman, follow-up din to na question, yung mga nagpapa-divorce po ba sa ibang bansa, ire-recognize din ba sila dito sa Pilipinas? Okay. Para sagutin yung question na yon, we have to classify. May Okay? classification. Yes, may classification at hatiin natin siya sa dalawa. Kapag pinag-uusapan natin ay marriage involving two Filipinos, so ibig sabihin, yung husband ay Filipino, yung wife ay Filipino, kahit pumunta sila sa ibang bansa, okay, para mag-ask ng divorce in a foreign jurisdiction, at sabihin na natin na yung divorce na i-file nila sa ibang bansa ay approved ng court in that foreign country. Ang sagot dyan, Miss O, hindi po yan i-recognize. Oh. Okay? Hindi yan kikilalanin ng batas sa ating Pilipinas. Simply because we do not have laws yet okay, in the For Philippines that divorce. recognize divorce. Okay? Lalong higit sa ibang bansa. Ngayon, kapag ang pinag-uusapan naman natin ay mixed marriage. Okay? Ano So, naman ang mixed marriage, okay, attorney? pag sinabi nating mixed marriage, that is a marriage that involves one Filipino and one foreigner. So, either way, pwedeng yung husband ay foreigner, yung wife ay Filipino, or vice versa. Vice Okay. versa. So in that case, sabi ng Article 26 ng Family Code natin, and in relation to the case of Republic versus Manalo, sabi ng Supreme Court, kapag nag-initiate, okay, yung spouse sa abroad ng divorce and the same is granted rather, regardless of who initiated the petition, okay, at yan ay nag-grant sa ibang bansa, kikilalanin yan sa bansang Pilipinas. So for example, nag-file, a case involving a Filipino and a Japanese. Pumunta sila sa Japan, nag-file sila ng divorce, petition for divorce sa Japan, okay, at na-approve ng korte sa Japan, okay, yung i-file nila. Yung order ng court, kikilalanin din yun sa bansang Pilipinas. So, kung hiwalay sila sa Japan, hiwalay din sila dito sa Pilipinas. Ano ang epekto niyan? Pwede nang magpakasal ulit sa iba. Okay? Yung Filipina or yung Filipino. Dahil siya ay divorced na sa ibang bansa. Okay? So, yun. Again, liwanagin Again, natin. i-clear natin. Okay. Yung divorce na i-final ng dalawang Pilipino sa ibang bansa, hindi kikilalanin sa bansang Pilipinas. Pero kapag ka mixed marriage, Yes. kapag Ano yung ang mixed isa ay marriage? Filipino Okay. at isa ay foreign, Foreigner. ay kikilalanin pa rin dito sa Pilipinas. Okay, once they kapag ka nag-grant nag-grant sa sa ibang ibang bansa. bansa. Ayan. Maraming salamat po, attorney. At dahil kulang ang ating oras ngayon. Bilis ng oras. Bilis ng oras. Hindi na po namin masasagot ang inyo pong mga katanungan. Pero syempre, meron pa tayong mga susunod na episode. Ayan. And yes, of course, Miss O, no, alam natin marami pang katanungan ng ating mga viewers, but due to lack of time, unfortunately po at pasensya na po, hindi natin masasagot lahat ngayong episode. But don't worry, dahil marami pa po tayong susunod na episode where you can send your questions at hayaan nyo po na mapaglingkuran kayo ng Kalinga Party List through our legal program, ang Kalinga at Payong Payong Legal, Legal. para kayo po
ay aming mapaglingkuran sa pamamagitan ng pagsagot po ng inyong mga katanungan. Ayan. Disclaimer lamang po, no, hindi po namin hinihikayat na mag-file agad ng annulment or legal separation. Syempre, hanggat kayang pag-usapan ang lahat ng bagay, ay pag-usapan na po natin. Dahil gusto natin, syempre, di ba, kumpleto ang ating pamilya. Yes, that is true, Miss O. At the end of the day, complete family matters. Yeah. Lalo higit kung meron tayong mga anak. No? Hanggat kaya pa naman mapag-usapan, hanggat kaya pa namang ayusin, magpatawaran. maganda pa rin na kumpleto po ang ating pamilya, maayos po ang ating tahanan. Yan. O paano ba yan? See you po sa ating susunod na episode. Muli po tayong magkita-kita sa ating pong programa na Kalinga at Payong Legal. Hatid po sa atin ng Kalinga Party List, ang Party List ng Pamilyang Pilipino. Kaya natatawa, Miss O. Hindi naman, kasi... Parang happy ka. Hindi, parang Ano ba? nagulat ka kasi. Kanina sad ka, ngayon naman parang happy Parang ka naman. nagulat ka lang kasi. Okay. Sabay na tayo kasi. Okay. Dito Oo, sa isa pa, programa. isa pa. Dito sa programang Kalinga. Hindi, isa pa. Ng ano? Kalinga Party List. Ah. Ang party list ng... Okay, nandito po muli tayo sa Kalinga at Payong Legal. Hatid sa inyo ng Kalinga Party List, ang Party List ng Pamilyang Pilipino. Good night, everyone. Salamat po sa inyong lahat. Sa bawat umaga, pamulat ng mata, ang mundo'y tila puno ng pag-asa. Ngunit may mga pusong nalulumbay na kailangan ng pag-aaruga at pagmamahal. Damang-dama ang init ng iyong pagkalinga. Sa bawat pagbigay, puso mo'y naglalakbay. Ngayon ay oras na magbigay tayo. Pagmamahal na tatagal hanggang dulo. Ipasa ang kalinga, ipasa ang ligaya. Sa bawat tao, bawat puso naglalakbay. Ipasa ang pagmamahal, huwag nating itago. Sa bawat hakbang, ipakita ang pag-asa. Ng lungkot, sa oras ng pangungulila, ang iyong tinig ay tila musika. Sa bawat sandali ng pagdapon ng ulan, ikaw ang aking ilaw sa dilim ng daan. Minsan ang buhay ay puno ng pagsubok, pero sa bawat pagbigay, ikaw ay aking gabay. Ngayon ay panahon na ibalik ang lahat. Pagmamahal mong tinanggap, ipasa sa kapwa. Ipasa ang kalinga, ipasa ang ligaya. Sa bawat tao, bawat puso naglalakbay. Ipasa ang pagmamahal, huwag natin itago. Sa bawat hakbang, ipakita ang pag-asa. Kita ang pag-asa. Huwag natin kalimutan ang mga nangailangan. Sa simpleng pag-ibig, may bagong umaga. Ang kalinga mo'y hindi masasayang. Sa bawat pagbigay,